kung saan nagpapahinga ang mga Mountainous. Isang araw sa bahay ng mga De la Cruz, mayroong isang manlalakbay na nakatira kila Mang De la Cruz. Isang araw ay nagkwentuhan sila tungkol sa isang kwentong bayan na sikat na sa kanilang lugar. Ang umaga sa inyo. Ang ganda ng lugar nyo, no? Oo nga eh. Ang lugar na ito ay isang gantimpala mula sa amin itong kung langit. Sino si Tungkong Langit? Isa siyang Diyos na lumikha ng mundo. Halika, maupo tayo at ikikwento ko sa iyo kung paano nagsimula ang lahat. Noong unang panahon, merong isang Diyos na nagngangalang Tungkong Langit. Meron siyang asawa, si Alonsina. Sila ay nabiyayaan ng isang babaeng anak. Noong una, ay ayaw ni Alonsina kay Tungkong Langit. Ngunit hindi naglaon, ay nagustuhan na rin niya to. Sila ay ikinasal. Lahat ng gusto ni Alonsina ay ginawa ni Tungkong Langit. Pero hindi pumayag si Tungkong Langit na lumikha si Alonsina dahil baka raw mapagod ito. Nalungkot si Alonsina ng dahil doon. Dumating din ang araw na lumaya si Alonsina sa kanila dahil sa inasal ni Tungkong Langit. Ngunit nagkabati sila at doon sila nagkaroon ng isang babaeng anak. Ang kanilang anak ay napakaganda at ubod ng bahid. Mahilig siyang gumuhit ng mga damit. Meron siyang 100 na damit na kanyang ginuhit. Ngunit wala siyang kaibigan. Kaya't naisipan niyang gumuhit ng isang tao papel. Pinangalanan niya itong Nemo. Napakaganda naman ang gawa ko. Dahil dyan, papangalanan kitang Nemo. Simula ngayon, magiging kaibigan na kita. Naging matalik silang magkaibigan. Palagi silang naglalaro ng masaya. Hanggang sa dumating at nakilala nila si Adong. Nemo! Ano po yan? Halika, laro tayo. Ano po? Ikaw na mag-isip. Habulan! Sige. Yan, ikaw taya. Sige. Uy, pwede makisali at makipagkaibigan? Pero bago yun, ako nga pala si Adong. At kayo si... Ako nga pala ang anak ni Tungkong Langit at ni Alonsina. Ako naman si Nemo, gawan niya. Dumating ang araw na naging mas malapit sila Adong at yung batang babae. At napaliwala na si Nemo. Palagi na lang si Adong. Ayoko na dito. Habang siya ay nagpapalipas ng pagtatampo, nakadaupang palad niya sa sundalong patpat. Sino ka? Bakit ka nag-iisa? Anong ginagawa mo dito? Kasi po yung kaibigan ko, di na nila ako pinapansin. Halika, sumama ka sa akin. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang bayan. Nasaksihan nila ang isang pag-atake ng mga duwende. At bigla na lang silang napatakbo. Sila ay patuloy sa pagtakbo papalayo. Hanggang napadpad sila sa isang bundok at nakilala nila si Maria Makiling kung saan ito'y nakakaranas ng malubhang sakit. Tulungan niyo ako. Tanging ang waling-waling lamang ang makakapagpagaling sa akin. At ito ay matatagpuan lamang sa bulkan ni Dalagang Magayon. Tulungan niyo ako. Tinulungan nila si Maria Makiling upang hanapin ang waling-waling. Sila ay napadpad sa bulkan ni Dalagang Magayon upang hanapin ang kanilang hinahanap na waling-waling. Sundalong batbat, ayun na ba ang waling-waling? Mukha nga. Tara, ating tignan. Sa wakas, nahanap na nga nila ang waling-waling. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi nila alam ang daan pabalik. Hindi na lang at napadaan si Ambo at siya ang nagturo ng daan pabalik. Mabuti na lang at tinulungan sila ni Ambo. Kaya napagaling nila si Maria Makiling. Matapos silang tulungan si Maria Makiling, sila na ay nagtungo sa syudad. Nakasaksi sila na isang masaklap na pangyayari. Pinatay ni Nova Aurora si Heather. Nalaman niya na may nakasaksi sa kanyang ginawa.
Kaya pinatay niya rin ito, si Nemo at si Sandalong Patpat. Ngunit ito naman ay nasaksihan ni Impen Negro. Nais niya sana isumbong ito kay Trece, ngunit humarang si Bruno at ito'y kanyang binugbog. At doon na nagsimula ang kasamaan sa mundo. Natatandaan ko pa ang aking kaibigan na si Nene. Dahil sa kanyang kagilingan sa pagnenegosyo, siya na ngayon ay mayroon ng branch ng Frankie's Steak and Burger sa may EDSA. Sabi niya pa nga, una siyang kumita ng malaki sa isang birthday party na ginanap sa kanyang restaurant. Guido nga daw ang pangalan ng may batang kaarawan eh. Sabi niya pa rin, may customer daw siyang 2 bata na umu-order ng pork empanada. Yun yung mga batang nag-watch your car sa kanyang restaurant. Masarap ba, Nining? Oo naman, kuya. Sarap. Mga bata, sa inyo na lang ito, oh. Salamat po. Buti pa kayo, masasaya. Ako kasi, pinagmamalupitan ako ng nanay ko. Ewan ko ba, lagi na lang tama ang matatanda. Kailan kaya tayo magiging tama? Nako, napahaba ako ng kwento. Sige, alis na ako ah. Sige po, paalam. Sige, magpahinga na kayo at itutuloy ko na lang ang aking kwento kinabukasan.